Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Andres. Kakalipat ko lang po sa Sibalom pagkatapos ng pagkawala ni inay na mag-isang nag-alaga sa akin. Hindi pa man ako nagkakaroon ng muwang ay matagal na kaming inabandona ng aking ama, kaya't lumaki akong mag-isang tinataguyod ng aking ina. Pumanaw siya sa sakit sa puso at simula nung nagpaalam siya sa mundo, kinuha ako sa Maynila ng nakakatanda niyang kapatid na lalaki na si Chong Antonio at dinala sa Antique. Marami pong naikwento sa akin si Chong Antonio tungkol sa mga sabi-sabi sa baryo ng Sibalom na may aswang daw na nagkukubli sa may katabing sapa ng bahay namin. Hindi naman po ako naniniwala noong una. Hindi na ako bata para magpadala sa takot. Meron nga pala siyang kambal na anak, sina Rambo at Ramon. Sa kabutihang palad ay hindi naman ako nahirapang bumuo ng magandang relasyon kasama ang dalawa kong mga pinsan. Mababait po sila. Gayon din ang nanay nilang si Tiang Marisa. Nasabi rin sa akin ng kambal yung usap-usapan tungkol sa sinasabi ni Chong Antonio na aswang. Isang gabi raw noong lumabas silang dalawa kasama ang tatlong iba pang mga kaibigan upang maligo sa sapa ng Sibalom, isang taon na ang nakakaraan, binalot daw ng isa sa mga kasama nila ang lugar ng malakas na sigaw nang may humila sa kanyang paa nitong paglusong niya sa tubig. Dala ng takot, hindi na siya nagawang matulungan pa ng dalawa pa nilang mga kasama na noong mga panahong ding iyon ay nakalublob ang mga katawan sa sapa. Kumaripas ang mga ito ng takbo at hinayaang pumailalim ng tuluyan sa tubig ang kaibigang hindi na nagpakita magmula ng gabing iyon. Ninais din sanang tumulong nina Rambo at Ramon pero mas pinili nilang manatiling nakatayo sa may bato at panuorin ang kaawa-awang sinapit ng kaibigan. Dala rin ng matinding takot nila. Bakas ang pagsisisi sa tono ng kanilang pananalita habang idinidetalye ang buong pangyayari. Siguro kung nasa posisyon din nila ako nung mga oras na iyon, maninigas lang din ako sa aking kinatatayuan, Kuya Bari. Matapos ang kagimbal-gimbal na insidente, agad namang rumisponde ang mga tauhan sa baryo at hinanap ang bangkay ng nawawala nilang kaibigan sa nasabing sapa. Subalit ang natagpuan na lamang nila'y kamiseta at pantalon na lamang na huling suot nito. Hindi na nakapagtataka kung iisipin ng mga tao na baka sila lang din ang nasa likod ng sinapit ng kanilang kaibigan. Ngunit matagumpay naman nilang napatunayan na kakaibang nila lang ang may gawa nun. Salamat sa testimonya ng tumayong testigo na si Mang Kanor na noong gabing iyo'y galing sa pangangaso. Nasilayan daw niya ang unti-unting paglublob ng buong katawan ng binata sa tubig na tila ba'y may malakas na kamay na humihila rito mula sa ilalim. Narinig din niya ang paghingi nito ng saklolo habang sinasabing may humihila raw sa kanang paa nito. Hindi roon natapos ang paglaganap ng parehong insidente. 2 dalaga ang naiulat na nawawala sa sapa nang minsang maglaba ang mga ito roon. Hindi naman daw kasi lubusang naniniwala ang mga ito tungkol sa sinasabing halimaw na naninirahan sa sapa o kung tawagin nila'y bantay tubig. Kumalat ang balita sa buong syudad at dinayo ng mga turista ang sapa. Dala ang kanilang kuryosidad sa tunay na kwento sa likod ng hindi lubos na maipaliwanag na kapahamakang dulot nito. May mga sumubok din na sisirin ang kailalim-laliman ng sapa at hindi na nakakagulat na hindi na ito nakaahon pang buhay. Dahil doon ay ipinagbawal na ang pagbibigay ng permiso sa mga turista na magpunta sa sapang iyon. Kuya Bari, ilang metro lamang ang layo ng sapa mula sa bahay ni Chong Antonio
kaya't matinding pagpapaalala niya sa amin ni na Rambo at Ramon na manatili na lang sa bahay kung sasapit ang gabi. 3 buwan na rin simula nang tumigil ang sunod-sunod na insidente sa Sapa. Saad ni Chong Antonio habang ang bawat isa sa amin ay nakaupo palibot sa isang mesa upang pagsaluhan ang mga pagkaing nakahain para sa hapunan. Natuto na kasi ang mga tao, wala nang sumusubok na pumunta po roon. Saad naman ni Rambo. Nako, permanente na kayang ganito? Tanong naman ni Ramon na walang ekspresyon ang mukha. Hindi natin alam, sagot naman ni Tiang Marisa. Anong mangyayari kung tuluyan ng walang sumunod sa huling biktima? Muling tanong ni Ramon. Walang iba kung hindi maglalaho na ang takot na bumabalot sa baryo. Tugon ni Tiong Antonio. Hindi, ang mga tao po ang inaalala ko. Wika ni Ramon. Hindi ko po maunawaan ang ibig niyang sabihin sa mga katagang iyon, pero hindi na ako nag-abala pang magtanong. Sa isip-isip ko'y nakakawalang respeto kung sasabat ako sa kanila. Nagtinginan ang mag-asawa habang si Rambo naman ay napayuko na lamang ng ulo. Huwag kayong mangamba, hindi pa siya gutom. Lalong binalot ng pagtataka ang utak ko sa sinambit ni Tiong Antonio. Pero umakto akong parang walang pakialam sa kung anumang pinag-uusapan nila at nagpatuloy lamang ako sa pagkain. Andres, ibinaling ko ang aking tingin kay Tiang Marisa nang tawagin niya ang pangalan ko. Tiang, bakit po? Tanong ko sa kanya. Kung ano man ang hindi mo maunawaan sa pinag-uusapan namin, huwag mo na lang isipin. Wika ni Tiang. Opo, wala po yun. Tugon ko naman habang pakamot-kamot sa batok. Tumango ang mag-asawa sa akin, tanda ng nasisiyahan sila sa inasal ko. Ano bang dapat na hindi ko malaman? Sa totoo lang, Kuya Bari, ay naguguluhan talaga ako. Ano ang ibig sabihin ni Ramon nang sinabi niyang hindi ang mga tao ang inaalala niya? Sino ang tinutukoy ni Tiong Antonio na hindi pa gutom? Ipinagwalang bahala ko na lamang ang mga katanungang gumugulo sa isipan ko. Kung mayroon man silang lihim na itinatago, natitiyak kong hindi naman iyon ganoong kalaking bagay siguro. Mababait ang Tiong at Yang ko. Gayon din ang mga pinsan ko. Sa loob ng ilang buwan ko na pamamalagi rito sa Sibalom, ni isang beses, hindi pa ako nakakapunta sa mismong sapang iyon. Natatakot din ako sa maaaring mangyari sa akin doon. Pero bigla kong napagdesisyonang mag-imbestiga at mangalap ng ilang impormasyon. Baka sakaling maging daan sa tunay na katauhan ng nasa likod ng mga kagimbal-gimbal na insidente. Kung kaya't kinagabihan, nang matiyak kong mahimbing nang natutulog ang dalawa kong pinsan na kasama kong matulog sa isang silid, ay palihim akong lumabas ng bahay at maingat na sinarado ang pintuan. Hindi na ako nag-abala pang tignan sa kabilang kwarto sina Tiyo at Tiang dahil sigurado naman akong tulog na sila ng mga oras na iyon. Tinaha ko ang daan patungo sa sapa, daladala ang lamparang naglilikha ng kaunting liwanag. Salamat din sa sikat ng buwan. Hindi pa man ako nakakalapit sa sapa, bigla kong natanaw si Tiong Antonio na nilalaro ang kaibabawan ng tubig sa sapa gamit ang kanyang mga palad. Parang may kinakausap siya sa ilalim. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno at dininig ng mabuti ang sinasabi ni Tiong kahit wala naman akong makitang ibang tao sa paligid niya. Sigurado ka bang hindi ka nagugutom, anak? Tanong ni Tiong Antonio sa kung sinong hindi ko mawari. Anak? Sino ang tinatawag niyang anak? Gayong iniwang ko mahimbing na natutulog sina Rambo at Ramon sa bahay.
Wala akong sagot na narinig, ngunit nagpatuloy si Chong Antonio sa pakikipag-usap. Hayaan mo, kapag kaubos na ang iyong lakas, gagawa ako ng paraan. Wala na kasing sumusubok pang tumungo rito sa sapa. Sana habang buhay ka na lang na bata, kung kailan ako kontento ka pa sa lamang loob ng hayop. Nauunawaan ko na sa pagtanda mo'y naghahanap na rin ang iyong katawan ng ibang putahe. Kalmadong wika ni Chong Antonio. Ramdam na ramdam ko ang biglaang pagbilis ng tibok ng puso ko na animoy mga kabayong nagkakarera. May kinalaman ba siya sa mga nakapagtatakang insidenteng bumabalot sa baryo? Imposible yun. Makatao ang tiyong ko. Ganito ko siya nakilala. Subalit, lubusan ko na nga ba talaga siyang kilala? Nanatili lang akong nakatago sa likod ng malaking puno. Nagbabaka sakaling magpakita ang kung sino mang tinatawag na anak ni Chong Antonio na tinitiyak kong siyang may kasalanan ng lahat ng pambibiktima rito sa sapa. Ilang minuto pa ang lumipas. Kinuha ni Chong ang lamparang nakalagay sa ibabaw ng bato at lumakad na patungo sa direksyon ng bahay namin. Mas maingat akong nagtago upang hindi niya ako mahuli. Nang masigurado kong tuluyan ng naglaho si Chong Antonio sa lugar, sinamantala ko na ang pagkakataong makalapit sa mismong sapa. Inilapit ko ang lampara sa ibabaw ng tubig upang mas masilayan kong mabuti ang nasa ilalim. Maya-maya'y nanlaki ang mga mata ko sa aking natuklasan. Nakita kong nag-aaliw sa ilalim ng tubig ang isang babaeng may mahabang buhok, may mahabang buntot na parang isang isda at ang balat nito'y binabalot ng kaliskis. Agad akong napabalikwas at tumakbo palayo sa sapa. Sa kabutihang palad ay hindi naman ako napansin ng halimaw na nakita ko sa ilalim ng tubig dahil abala itong nagliliwaliw sa ilalim ng sapa. Binilisan ko ang aking hakbang nang bigla akong matisod nang narating ko ang kalagitnaan ng kakahuyan. "Ayos ka lang ba, iho?" Isang pamilyar na boses ang narinig ko. Maya-maya pa, nakita ko si Mang Kanor na naglalakad patungo sa akin at tinulungan ako nitong tumayo mula sa pagkakadapa. "Anong ginagawa mo sa mga oras na ito, iho?" Muling tanong niya sa akin. Hindi po kayo maniniwala sa nakita ko." Wika ko habang hinahabol ang hininga. Bakas ang pagod at kaba sa aking bawat paghingal. Hindi na rin ako nag-abala pang tanungin si Mang Kanor ng parehong tanong sapagkat batid ko namang mahilig siyang mangaso tuwing gabi. "Anong ibig mong sabihin?" Nagtatakang tanong niyang muli. Bumuntong hininga muna ako bago isalaysay ang lahat ng nakita ko. Napagdesisyonan ko pong tunguhin ang sapa upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga sunod-sunod na pagkawala ng ilang residente dito sa baryo. Pagsisimula ko. Tumango-tango naman si Mang Kanor habang nakakunot ang kanyang noo. Hindi pa man po ako nakakalapit sa sapa. Nakita ko po si Chong Antonio mula sa medyo kalayuan na mayroong kinakausap habang ang mga palad niya'y nakasawsaw po nasa kaibabawan po ng tubig. Tinatawag niya pong anak ang kausap niya pero wala naman po ako nakikitang taong nasa paligid niya. Nang nilisan niya po ang sapa, lumapit po ako rito at pinagmasdan ang nasa ilalim gamit po itong aking lampara. Doon nga po, natagpuan ko po ang isang babaeng may mahabang buhok at ang ibabang parte po ng katawan nito'y buntot ng Kataw! Nagulat ako sa biglang winika ni Mang Kanor at hindi ko na naipagpatuloy pa ang paglalarawan sa halimaw na nakita ko sa may sapa.
Oo, iyo. Tama ang iyong narinig. Totoo nga ang kataw. Dagdag nito habang nakatingin sa kawalan. Oo, ano po yung kataw? Tanong ko sa kanya. Isa sila sa mga tinatawag na bantay tubig. Sa unang mga taon, sapat pa ang lamang loob ng hayop upang bigyan ng lakas ang kanilang mga katawan. Ngunit sa araw na tumungtong sila sa edad na 18, hindi na ito sasapat pa sa pag-iipon ng lakas kung kaya't kinakailangan nila ng katawan ng tao bilang pagkain. Ang isang katawan ng tao ay kaya silang bigyan ng pang-4 na buwan na lakas. Mahabang tugon ni Mang Kanor. Napatango na lamang ako, Kuya Bari, sapagkat hindi pa lubusang mapaniwala ang aking sarili sa lahat ng nalaman ko. Hindi naman kasi ako lumaking sanay sa mga kwento-kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang. Hindi naman uso ang mga ganoon sa Maynila. Ngunit, Mang Kanor, bakit anak ang tawag ni Chong Antonio sa kataw na iyon? Muli kong tanong sa kanya. Maaring inililihim niya ang 3 nilang anak ni Marisa dahil ito ay isinumpa. Subalit hindi ako sigurado rito 18 taon na ang nakakalipas. Mayroong usap-usapan dito sa baryo tungkol sa isang dalagang nagngangalang Cielo. May mga haka-hakang mangkukulam ito at kaya nitong isumpa ang kahit sino kung kanyang gugustuhin. Gayunpaman, maraming kalalakihan ang umibig dito dahil sa taglay nitong ganda. Isa na roon si Antonio. Napakaswerte ng nooy binata na si Antonio dahil umibig din sa kanya ang dalaga. Madalas silang makitang nagliliwaliw sa may sapa. Ngunit may dumating na bagong lipat na pamilya galing Maynila. Yan si Marisa, ang unika iha ng pamilya, ay umibig din kay Antonio. Sa taglay rin itong ganda, natukso ang binata. Nilisan nito si Cielo at sumama kay Marisa. Nagsama ang dalawa hanggang sa ipinagbuntis ni Marisa ang panganay sana nila. Subalit, ang sabi ng mag-asawang Antonio at Marisa, namatay ang bata sa sinapupunan ng dalaga. Sa parehong taon, natagpuan si Cielo na nagbigti sa may puno malapit sa sapa kung saan sila noon madalas magliwaliw ni Antonio. Nabuntis muli si Marisa at iyon na nga sina Rambo at Ramon. Ang usap-usapan at tsismisan sa baryo na isinumpa ni Cielo ang unang anak ni Antonio, ngunit walang nakakatiyak kung totoong patay na nga ba ang bata o tinatago lamang ng mag-asawa. Mahaba-habang pagsasalaysay ni Mang Kanor sa akin. Ang ibig niyong sabihin, mayroong posibilidad na isinumpa ni Cielo ang panganay ni Chong Antonio at Tiyang Marisa na maging isang kataw bilang kanyang paghihiganti? Tanong kong muli kay Mang Kanor. Ganoon na nga, kung kaya't mag-iingat ka, tugon ng matanda sa akin. Tumango ako at nagpaalam na kay Mang Kanor. Nagmadali akong bumalik sa bahay at maingat na bumalik sa silid. Sa kabutihang palad naman, hindi naman ako nahuli ni Chong Antonio. Pinag-isipan kong mabuti ang lahat ng sinabi ni Mang Kanor. Hindi pa rin ako makapaniwalang anak ni Chong Antonio at Tiyang Marisa ang halimaw sa likod ng mga kagimbal-gimbal na insidente sa baryo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ibabalita ko ba ito sa mga tauhan sa baryo upang tugisin ang kataw? Ano ang mangyayari sa Tiyong at Tiyang ko na nagsilbi ko ng mga bagong magulang? Pati na rin sina Rambo at Ramon na tinuring kong mga kapatid. Natitiyak kong hindi nila kakayanin kung sakaling matugis ang kataw sa sapa.
Isang buwan na lang ay mawawala na ang lakas nito at batid kong gagawa ng paraan sina Chong at Yang para pauwiin ang pagkagutom ng anak nila. Isang buhay na naman ang nanakawin. Kinabukasan, pinilit kong hindi magpalata tungkol sa mga nakita at natuklasan ko noong isang gabi. Sabay-sabay naming pinagsaluhan ang almusal at magkakasama kami ni na Rambo at Ramon na pumasok ng eskwelahan. Buong araw na gumulo sa aking isipan ang lahat ng nangyari. Ngunit pilit kong ipinagsawalang bahala na lamang iyon. Subalit lumipas ang isang buwan. Hindi ako mapakali kaya't kinausap ko ang kapitan ng baryo na si Kapitan Timo at pinakiusapan siyang bilinan ang lahat na huwag tumungo sa sapa at huwag nang lalabas kung gabi at kung mas makakabuti ay kahit sa araw. Ipinakiusap ko rin na kung maaari ay huwag ipaalam na sa akin galing ang utos na iyon. Tinanong ni Kapitan kung bakit ganoon na lamang ako umasal. Ang sabi ko naman ay nanaginip akong may susunod na biktimang mawawala sa sapa at malaki ang posibilidad na isa iyong premonisyon. Nagtataka man, ngunit napaniwala ko naman siya at ang kanyang mga tauhan sa pagsisinungaling ko dahil mahilig sa mga pamahiin ang mga tao sa baryo. At sa kabutihang palad naman, Kuya Bari, sumunod ang mga mamamayan ng baryo sa ipinagbilin ng kapitan. Isang araw, naisipan kong bisitahin si Mang Kanor at humingi ng payo sa kung anong dapat kong gawin upang tuluyan ng matigil ang pambibiktima ng kataw at paalalahanan na rin siya na kung maaaring huwag na siyang lalabas tuwing gabi upang mangaso para na rin sa kanyang kaligtasan. Tanghali nang narating ko ang kanyang kubo kung saan siya mag-isang naninirahan. Tinawag ko po ang pangalan niya, ngunit walang sumasagot. Naku, siguro tulog siya sa mga oras na to. Sambit ko lamang sa aking sarili. Nilakasan ko pa nga lalo ang boses ko upang magising siya kung sakali mang natutulog siya, pero ilang minuto na ang nakakalipas ay wala pa ring sumasagot. Kung kaya't napagdesisyonan kong umuwi na lamang at baka pumasyal si Mang Kanor sa bayan. Kinagabihan, tumungo ako sa kakahuyan. Umaasang makakasalubong ko roon si Mang Kanor. Pero hindi ko siya natagpuan. Dumiretso ako sa bahay niya at baka nagpapahinga na siya mula sa pangangaso. Subalit parehong sitwasyon lamang ang aking nadatnan. Tumakbo ako patungong sapa kahit pa binabalot na ako ng takot at pangamba. Pagkarating ko sa sapa, tumambad sa akin ang kulay itim na paboritong kamiseta ni Mang Kanor na palutang-lutang na sa tubig. Kusang bumagsak ang aking mga tuhod sa lupa habang pinoproseso pa rin ng utak ko ang nangyari. Ilang minuto na rin akong nakatitig sa kawalan nang may marinig akong mga yapak ng paa na animoy patungo sa aking direksyon. Nang lumingon ako sa aking likuran, nakita ko si Chong Antonio na walang ekspresyon ang mukha. Agad akong tumayo at humakbang paatras. Lumakad naman siya ng mabilis papalapit sa akin at mahigpit akong hinawakan sa aking balikat. Anong ginagawa mo rito? Pag-uusisa nito. Hindi ko matanggap ang katotohanan kasabwat kayo ng isang hali. Hindi ko na natapos pa ang aking sasabihin nang tumama ang kamao nito sa aking kanang pisngi dahilan upang matumba ako sa lupa. Tama nga ang hinala ko na matagal mo nang alam. Pangisi-ngisi nitong sabi habang ako na may nanatili sa lupa at pinupunasan ng sugat sa labi gamit ang likod ng aking palad dulot ng kanyang biglaang pagsuntok sa akin. Maya-maya pa ay nanlaki ang aking mga mata dahil umahon sa tubig ang isang babaeng
may mahabang buhok at may kulay asul na buntot ng sa isda. Pumosisyon ito ng upo sa may bato. Mas nakakatakot ang itsura nito ngayon kumpara noong gabing una ko siyang nakita sa ilalim ng tubig. Mababakas ang galit sa mukha nito at mas lalo pang nagpakaba sa aking dibdib nang titigan ako nito ng malalim. Animoy handa na akong sunggaban anumang oras. Naisin ko mang tumakbo, Kuya Bari, subalit hindi ako maagalaw sa tindi ng takot na nararamdaman ko. Lumapit sa kanya si Tiong Antonio at kalmadong kinausap ang kataw. Huwag kang mag-alala, anak, hindi siya kaaway. Hindi mo ba nakikilala ang kanyang amoy na kapareho ng sa kamiseta niyang dinala ko rito noon? Hindi ba't ang sabi ko sa iyo'y alalahanin mo ang amoy na iyon upang makilala mo siya mula sa ibang tao? Kaya pala, kahit anong gawin kong paglapit sa sapa, hindi ako ginagambala ng kataw dahil pinaalalahanan siya ni Tiong Antonio sa pamamagitan ng aking natural na amoy. Lihis sa aking kaalaman na malakas pala ang pang-amoy ng mga kataw. Ibinaling muli sa akin ni Tiong Antonio ang kanyang atensyon. Binalaan niya akong huwag magsalita tungkol sa mga nalalaman ko at bumalik na ako ng Maynila kung hindi ko na nais pang manirahan sa puder nila. Kinabukasan din, Kuya Bari, napagpasyan ko pong lisanin ang baryo para bumalik ng Maynila. Ganun na lamang po ang pagtataka ng kambal, ni Tiang Marisa at ng mga tao sa baryo kung bakit biglaan ang aking desisyon. Subalit hindi na ako nag-abala pang ipaliwanag ang dahilan at nanatiling si Tiong Antonio lamang ang nakakaalam. Noong araw ding iyon, wala pang nakakapansin sa pagkawala ni Mang Kanor dahil wala namang pamilyang naghahanap sa kanya. Makasarili man kung iisipin, hinayaan ko ang mga taga-baryo na lamang ang makatuklas ng lihim ni na Tiong Antonio. Nanggaling din kay Tiong Antonio na totoo nga ang haka-haka na ang dating niyang kasintahan na si Cielo ang may kagagawan ng pagkakaroon nila ni Tiang Marisa ng isang kataw na anak. Sinadya raw nito na maging isa sa mga bantay tubig ang una nilang anak upang sa tuwing bibisita daw si Tiong sa sapa ay babalik sa kanyang alaala ang mga panahong madalas silang magtagpo ng noong dalagang si Cielo roon sa sapa. Noong nakabalik na ako ng Maynila, madalas akong magpadala ng sulat kay Kapitan Timo upang makasagap ng balita ukol sa kasalukuyang kondisyon ng baryo. Noong unang buwan, tumugon siya sa pamamagitan din ng pagpapadala ng sulat at ang sabi niya'y wala namang naiulat na mayroong nawawala sa sapa sa buwan na iyon maliban sa pagkawala ni Mang Kanor. Subalit lumipas ang 3 buwan. Isang nakakagimbal na balita ang aking natanggap mula kay Kapitan Timo. Ang sabi niya'y nawawala ang Tiong Antonio at Tiang Marisa ko, pati na rin ang kambal nilang anak na sina Rambo at Ramon. 1 linggo na umano itong hindi matagpuan ng mga taga-baryo kapag ka binibisita ang bahay nila at ni isa'y walang nakakita sa mga ito. Malakas ang kutob nilang may koneksyon ang kanilang pagkawala sa misteryosong sapa. Marahil nga'y isinuko na nila ang kanilang mga sarili pagkatapos ng hindi mabilang na buhay na kanilang kinitil. 1 taon din nilang sinubukang pagsilbihan ang kataw sa sapa na sarili nilang dugo at kung tutuusin ay sarili ko ring dugo. Tao pa rin sila na nakakaramdam ng konsensya sa kabila ng kanilang kasindak-sindak na mga lihim. Hindi na nasundan po ang pambibiktima sa sapa magmula noon. Marahil sa tinagal-tagal na wala ng pagkukunan ang kataw ng lakas, ay kasama nitong naglaho
ang kanyang pamilya. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y maitampok niyo po ito sa mga darating na araw. Salamat po ng marami and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Andres. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.